Nako, sigurado magagalit na naman ang mga Duterte supporters po nito. Saka yung mga supporter nitong si Senator Rodante Marcoleta. Bakit po mga tol? Kasi ngayong araw po na ito, ipinag-uutos na po ng Sandigan Bayan ang pagkulong kay Senator Marcoleta sa New Quezon City Jail. Hindi na daw po dapat manatili pa ito sa ospital sapagkat ayon po sa sumuring mga doktor sa kanya, siya po ay pwede nang ikulong. Pwede na pong ikulong. No? Ito po yung mga pangyayari kanina lamang. At saka, by the way, ito po yung actual video sa Quezon City Jail. O yan o. O mukhang dumating na nga. Yan po o. Nakikita po natin to mga tol. O, ang convoy ng ating kapulisan dumating na po sa Quezon City Jail. O yan ha, live po nating napapanood ngayon. Salamat sa GMA News live coverage. Makikita nyo po dito ang coaster ng Philippine National Police. May mga sakay pero hindi po natin tanaw kung sino-sino yung mga sakay po nitong coaster. Marami pong mga sasakyan, convoy talaga, no? O yan, pumasok na. Hindi na natin nakita mga tol. Pumasok na yung coaster. Makukuhanan kaya ng ibang mga reporter ang pagbaba? Kung sakasakali man, ay hindi na marahil, ano? Kasi hindi na nakapasok yung mga reporter sa loob ng gate ng Quezon City Jail. Hanggang sa labas lamang sila. Pero sana makita natin yung ibang mga footage kung may makakuha man later, ano? At yan nga po mga tol, tingin po natin, yan na, yung convoy kung saan sakay ito pong si Senator Rodante Marcoleta. At puntahan muna natin yung mga kaugnay na balita niyan, kanina lamang. Ito po yung kuha kanina ng GMA News kung saan Senator Marcoleta to be transferred to Quezon City Jail. The Sandigan Bayan ordered the transfer of Senator Rodante Marcoleta to the Quezon City Jail male dormitory following his arrest in connection with plunder charges. Marcoleta has been confined at the PNP General Hospital since his arrest on July 6. Aba, nakailang araw na. Almost 10 days na pala si Marcoleta, no? Matapos po siyang magreklamo na merong paninikip o pananakit sa kanyang dibdib at di umano'y hypertension. Pero maliwanag po, mukhang wala na po yan mga yan kasi ang UPPGH, hindi na po PNP General Hospital, sinabi, Marcoleta, normal ang vital signs, walang nakikitang sintomas ng sakit sa baga at puso. Ayon po dito sa DZMM Teleradyo News Update. Sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan, 3rd Division, sinabi ng direktor ng UP Philippine General Hospital na si Dr. Gerardo Legaspi na normal ang vital signs ni Senator Rodante Marcoleta at walang nakikitang sintomas ng sakit sa kanyang baga at puso. O, di ba? Kaya anong nangyari? Bakit ganun tumagal siya sa PNP General Hospital? Kayo na po ang humusga. Kung ano po yung naiisip ninyo, malamang yun na din ang naiisip ko. At kanina nga po, bago yan magdesisyon ng Sandigan Bayan, ito po yung mga eksena. Dumating si Senator Rodante Marcoleta, naka-bullet vest, naka-face mask, naka-posas, naka-wheelchair. Marcoleta arrives in a wheelchair. Senator Rodante Marcoleta appears before the Sandigan Bayan in a wheelchair as he is set to attend a hearing on plunder case filed against him by the Office of the Ombudsman on Wednesday, July 15. Marcoleta has remained at the PNP General Hospital since his arrest on July 6 after reporting chest pain and hypertension. The Sandigan Bayan is set to assess his medical condition to determine whether he is fit to be transferred to a jail facility. At alam na po natin ang nangyari, na-transfer na po siya sa
Quezon City Jail. Ito, no, yung live footage diyan po sa Quezon City Jail. At ito naman yung kuha kanina sa loob po ng korte. Basahin ko lamang po yung caption. Nasa courtroom na ng Sandigan Bayan sina Senador Rodante Marcoleta, kanina po ito at kapwa-akusadong si former Representative Mike Defensor para sa nakatakdang pagdinig ng kinakaharap nilang kaso ngayong araw, July 15. Yan po, ano? At ito rin po yung mga bahagi ng kuha ng dalawa, si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Sa DZRH News naman po ito, Senator Rodante Marcoleta naka-wheelchair at gwardyado ng mga tauhan ng PNP-CIDG nang dumating sa Sandigan Bayan para sa hearing ng kanyang kasong plunder ngayong umaga, July 15. Nakatakdang ipresenta ng PNP-CIDG at PNP-PGH ang third-party results ng medical check-up ng senador na isinagawa sa UP-PGH kahapon. Sa medical assessment na ito, idedetermina ng mga justices ng Sandigan Bayan kung maaari na itong dalhin sa New Quezon City Jail sa Payatas o mananatiling naka-hospital arrest sa PNP General Hospital sa Camp Crame. At alam na natin ang nangyari muli. Inutusan ng korte na ikulong na si Rodante Marcoleta, no, sa Quezon City Jail. At ilan sa mga bahagi din ng eksena kanina diyan po sa Sandigan Bayan ay ito pong nakikita po ninyo sa screen kung saan bumababa sa bus ng BJMP itong si former Congressman Mike Defensor at kanya pong itinaas ang kanyang kamay na mistulang palaban, no? Before po yan sa hearing nila kanina, may mga video pong nakuha kanina, bahagi po ng mga eksena ay ito. Nakikita po ninyo yung video. May sinasabi si Mike Defensor, madidinig kaya natin dito. Mga untouchable. Parang may sinasabi siya, no? Tungkol sa mga magnanakaw. Tingnan niya natin kung mas malinaw dito. Yung isa na point pa, residente ng bangko. Pero bakit sabi ko, di ba nakukulong? No? Ang tinutukoy niya, Yung mga nagnakaw, wala. Yung isa na point pa, residente ng bangko. ang tinutukoy niya si former Secretary of DBM, Amena Pangandaman. Ang dahilan po dyan ng Malacanang, maayos naman daw pong nagtatrabaho si Amena Pangandaman. No? May particular na pahayag dyan ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro tungkol sa naging appointment ni Amena Pangandaman. Ako mga tol, critical ako doon sa appointment na yon, mawalang galang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko namang pangunahan o I should say, kinikriticize ko yung appointment na yon. Pasensya na mga tol kasi merong kontrobersiyang kinapapalooban si former Secretary Pangandaman. Hindi pa nalilinaw yon, tapos mabibigyan ng panibagong posisyon, napakataas pa, CEO nung nag-iisa yata o kauna-unang Islamic Bank dito po sa Pilipinas. Ganun pa man, desisyon nyo ng ating Pangulo, wala tayong magagawa doon kung hindi magmatsyag, and hopefully, sana wala nang mga maging eksena o kontrobersiya na muling masasangkot itong si Amena Pangandaman diyan po sa posisyon na kanyang hinahawakan sa kasalukuyan. Puntahan po natin muli yung kaganapan dito po sa Quezon City Jail, ano? Wala pa tayong nakakalap na bagong kuha kung saan kinukumpirma na yung sakay nga po ng coaster na yon kanina na nakuhanan po ng kamera ay si Senator Rodante Marcoleta, no? Maganda sana kung merong kuha pero baka hindi maglabas. Pero dito natin makikita mga tol na umiiral talaga sa kasalukuyan ang hustisya, no? Ngayon, kung may mga alegasyon
sina Mike Defensor na yung mga magtunay na magnanakaw daw ay nakalaya, na-appoint pa, tingnan natin kung saan tutungo. Kasi hindi naman sila makukulong kung wala pong basihan na nakikita ang korte. Korte po ang nag-utos para arestuhin silang apat, si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, si Aristotel Biray, at saka ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi po ang ehekutibo. Korte po ang nag-utos na nakabase po sa mga isinampang kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang Office of the Ombudsman ay independent body po ito. Hindi po ito saklaw ng kapangyarihan ng ehekutibo. No? Kaya wag nilang palabasin na parang nakikialam dito ang ehekutibo o iniimpluwensyahan ang desisyon ng ombudsman at saka ng korte. Maliwanag naman na may dahilan eh. At yung dahilan hindi po ordinaryo sapagkat dito nga lang po tayo nakakita na yung mismong pinagbibintangan ang umamin. Ganito po kasi nag-ugat ang lahat mga tol. Balikan lamang muna natin yung mga pangyayari, ano? Silipin nga natin muli, wala pang development diyan sa Quezon City Jail. Balikan po natin muli ang mga pangyayari. Si Senador Rodante Marcoleta, payapa po itong kongresista no? Ng Sagip Party List, veteranong mambabatas sa House of Representatives. Pero mukhang hindi po siya kontento sa pagiging kongresista kaya nagnais na siya po ay maging senador. Una niya po itong binalak, sinubukan noong 2022 national election pero nakaramdam na mukhang hindi po siya mananalo kaya siya po ay nag-withdraw sa panahon ng pangangampanya sa kanyang kandidatura bilang senador. Nakakapagtaka nga pwede pala yung ganun ano, kandidato ka sa pagka-senador tapos pagka-pakiramdam mo hindi ka mananalo, magwi-withdraw ka, babalik ka bilang nominee ng party list mo at ganun yung nangyari. Bumalik po siya bilang nominee ng Sagip Party List at nakakuha po ito ng isang slot kung saan siya po yung umupo bilang kongresista mula 2022 hanggang 2025. Ang problema ay sa panahon ng kanyang pagiging kongresista, talagang nagnanais siya na maging senador. At nangyari nga po yon noong October 2024 nang siya po ay nag-file ng Certificate of Candidacy muli sa pagka-senador. And dahil nga po siya po ay nakapag-file na ng kanyang COC, marami ng mga kaibigan niya ang nanghangad na tumulong sa kanya. Pero doon na nagsimula lahat ng problema. Sapagkat tumanggap po siya ng halagang 75 million pesos noong January 2025 at nung mga panahong iyon, hindi pa po siya opisyal na kandidato kasi ang sinasabi, magiging opisyal na kandidato ka pa lamang kapag ka nagsimula na ang pangangampanya at yon ay kanyang ginamit sa pamamagitan po ng jurisprudence na Pereña. No? Yung Pereña Doctrine kung tawagin, na sa panahon lamang ng umiiral ang pangangampanya saka maidedeklarang opisyal na kandidato ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy. Bakit po ba nagkaganoon? Ang sitwasyon kasi, nagkaroon ngayon ng paghahalungkat ang publiko sa pangunguna nito pong Bilyonaryo News Channel. Yung Bilyonaryo News Channel sa kanilang investigative reports, lumabas na meron pong discrepancy sa pagitan ng mga dokumento na may kaugnayan dito kay Rodante Marcoleta. Ang tinutukoy po natin ay ang Statement of Contributions and Expenditures at yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SOSE and SALN. Sa kanyang SOSE, nakalagay po ang halagang mahigit sa 112 million pesos bilang kanyang ginasta sa panahon ng kanyang pangangampanya. Sa kanyang SALN, nakalagay naman po ang mahigit 51 million pesos na kanyang kayamanan. Pero dito na ngayon pumasok yung problema sapagkat sa SOSE niya, hindi niya po dineklara yung mga nagbigay po ng donasyon sa kanya bagko sinabi niya
na ito po, ayon sa kanyang sose, ay kanyang mga gastos. Kaya nagtaka po ang tao, nagtaka ang publiko at nagkahalungkatan. Paanong mangyayari na gagastos ka ng ganong kalaking halaga kung ang kayamanan mo lamang ay 51 million pesos more or less. Tapos 112 million pesos ang nakalagay na ginasta. Para mapangatwiranan ang sitwasyon na yan, babalikan po natin yung naging pag-amin niya sa harapan ng kanyang sa publiko, sa harap ng publiko sa pamamagitan ng kanyang programa, no? Inamin niya na totoong mayroong mga donasyon na na-receive siya at ito ay ibinigay sa kanya ng mga ayaw daw pong magpakilalang mga donors. O ito, dito hindi niya pa po pinapangalanan kung sino-sino yung mga donors na yon. Pero syempre sa kanyang naging reply sa investigasyon na isinagawa ng COMELEC, doon niya na po formal na pinangalanan yung tatlo na damay patuloy sa kanya ngayon at pare-pares tuloy silang nakakulong. Balikan po natin ang pag-amin ni Rodante Marcoleta. Utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Mm-mm. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Mhm. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Mhm. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Mhm. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Mhm. No? Tinulungan mo si baka ipitin. Aha. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Mhm. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nililid down ko yung press. Nawala yung internet ko bigla. Sana naka-live pa rin tayo, no? Ayan, pakinggan niyo naman mga tol kung ano yung nangyari, di ba? Inamin ni Rodante Marcoleta na talagang may nagbigay sa kanya. Pero sa programa na yan, hindi niya pa po pinapangalanan kung sino-sino yon, no? Napilitan po siyang pangalanan kasi humarap siya sa isang election offense complaint sa COMELEC. At doon nilaglag niya na yung tatlo. Nagtataka ako bakit niya kailangan gawin yon considering na siya po isang abogado na makakalusot ka dito sa COMELEC pero ibinubukas mo naman ang pintuan mo sa kapahamakan dahil ang pag-amin mo ay katumbas ng ebidensya na ngayon nga ginamit sa kanila ng mismong ombudsman, no? Plunder ang kinaso sapagkat pinagpapalagay ngayon sa teorya ng ombudsman na yung halagang 75 million pesos ay ill-gotten wealth. Hindi kinakailangan na public funds ang pinag-uusapan kapag ka may plunder na kaso. Sapat ang halagang 50 million pesos at least at ito ay kung hindi public funds, maituturing na ill-gotten wealth considering na siya po ay kongresista nang yun ay kanyang tanggapin noong January 2025. Meron pa nga silang parang intention dyan na ilihim yan sa publiko sapagkat hindi po sila nagbayad ng buwis ora mismo. Kailan lamang sila nagbayad ng buwis dyan? Nang magtatapos na ang taong 2025, nung umiinit na yung eksena at naiimbestigahan na ang sitwasyon nila. Di ba? Ngayon, kanina, yung mga co-accused niya na si Mike Defensor, Joseph Espiritu at si Aristotle Biray ay naghain po ng not guilty plea, no? Sa kanilang naging arraignment. Arraignment pala yung schedule ng kaso nila kanina. Diyan po sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Basahin po natin. Ito pong balita, kaugnay niyan. Mike Defensor, 2 kapwa akusado, naghain ng not guilty plea sa kasong plunder.
Naghain ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules, Hulyo 15. Gayun din ang mga negosyante at kapwa-akusado ni Defensor na sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Nahaharap sila sa nasabing kaso dahil sa umano'y 75 milyong campaign donation kay Senador Rodante Marcoleta. Samantala, hindi pa na-arrange si Marcoleta dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder laban sa kanya. Ay, posible pala yun, ano? Yung mga co-accused niya na-arraign na, tapos siya hindi pa. Hindi siguro nag-file ng motion to quash yung tatlo, si Defensor, Biray, at saka si Espiritu. Going back, doon po sa ating dinidetalyeng mga pangyayari kanina kung bakit nangyari ito kay Rodante Marcoleta, ang pinalalabas ng mga supporter at ng mga Duterte supporters ay ito daw po ay mga gawa-gawang kaso lamang para po patahimikin ang mga lumalaban o nagkikriticize sa gobyernong ito. Pero isa po ang katotohanan dyan mga tol no? Kung wala pong basihan, hindi sila makukulong. In short, meron pong sapat na basihan. Ano yung sapat na basihan? Ang mismong pag-amin ni Rodante Marcoleta. Kaya nga kung dapat may sisihin dito ng mga kapwa niya akusado, siya yun. Pinadali nitong si Rodante Marcoleta ang pagkakakulong nila Alam niyo kung hindi umamin si Rodante Marcoleta dito, mga tol, tatagal ito ng buwan, baka abutin pa ng taon bago magkaroon ng ganitong kaganapan na makukulong silang apat. Kasi gagamitin ng mga ito yung kanilang resources. Si Rodante Marcoleta, alam naman natin na very influential po ito. In fact, ang relihiyon na kanyang kinabibilangan ay talagang nagsagawa pa ng rally para lamang suportahan siya. No, natatandaan po ninyo yon na matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boyeng Remulla ang napipintong pagkakaso dito kay Rodante Marcoleta, kinabukasan, ay Honda Vega, na-miss kita. Bakit ngayon ka lang Honda Vega? Lagi kitang naaalala dito sa programa, tagal-tagal mo naman na hindi nagpakita. No, si Argo na lang mga tol. Si Honda Vega nagpakita na ngayon, si Argo na lang hindi pa nagpapakita. Going back, no? Sa mga pinag-uusapan po natin. At ganun nga yung nangyari. Dahil po sa kanyang pag-amin, napahamak pati yung kanyang mga kasama. No? Walang dapat sisihin dito kung hindi si Rodante Marcoleta mismo na piling magaling na abogado, pero napahamak sila Kung hindi niya inamin mga tol, abutin to ng siyam-siyam. No? Sa kapangyarihan na meron sila, sa kayamanan na meron ang mga ito, kaya nilang kumuha ng mga pinakamagagaling na abogado para lamang maipagtanggol ang kanilang mga karapatan. At yung proseso na yon tatagal talaga. Hindi ganun yung nangyari. Dahil sa pag-amin, yung pagdetermina pa lamang ng preliminary investigation, concluded na kagad. At nakaangkla na ito doon sa tinatawag na prima facie evidence with certainty of conviction. Naisampa as promise ni Ombudsman Boyeng Remulla, Friday, yung kaso. No? July 3, naisampa sa office o sa Sandigan Bayan at July 6, nilabas ang warrant of arrest kay Rodante Marcoleta et al. Yan yung mga pangyayari na hindi maikakaila ng kahit sino. No? Dahil lantad naman sa publiko. Pinarinig ko nga po sa inyo kanina no? Balikan nga natin yung di kasi natin natapos na wala yung internet bigla. Ito, pinarinig ko sa inyo. Utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Mm-mm. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Mhm. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Mhm.
Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Mhm. Eh maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Mhm. Oh, tinulungan mo si ano ha, Ah, baka ipitin. aha. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, eh mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Mhm. Tingnan niyo yung katwiran. Yan ang law bender. No? Porket hinala mo lamang, ibabiolate mo na yung batas. Diba? Kasi mga tol, kahit naghihinala ka, dapat sumusunod ka sa batas. May nag-donate sa'yo, dapat ideklara mo yun. O napahamak tuloy siya. Kung idineklara ni Marcoleta, wala siyang kakaharaping plunder. Sa totoo lang. No? Kasi mapapatunayan niya ngayon sa sarili niya na ang intention niya talaga doon sa pangangampanya. Eh hindi niya dineklara, kaya ang naging teorya ng ombudsman, yaman yan. Na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang kongresista. Pero siyempre, ang magiging alibay o defense nitong grupo ni Marcoleta ay patutunayan nila na hindi ill-gotten wealth yun. Yung kasi ang punot dulo niyan eh. Pag na-establish ng depensa na hindi ill-gotten wealth, yung 75 million pesos, walang plunder na pag-uusapan. Pero hindi pa rin sila lusot sapagkat meron pong violation ng PD 46 allegedly, no? Akusado din sila doon. Although, mas magaang na kaso yun sapagkat bailable nga yung PD 46 o yung hindi dapat tumatanggap ng regalo ang isang public official. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, okay. Nile-let down ko yung Oo, predicate okay. eh. Di ba? Excited ka talaga Excited eh. ako eh, kasi Oh. nakapuntos na Okay, eh. Oh. ito lang ang kanilang pakiusap. Mm-mm. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Mm-mm. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Mm-mm. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Mm-mm. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, Diba? iba-ibang ganito. Amin na amin. Meron lang akong gustong i-share sa inyo, nakita ko lang ngayon. O legal point of view ni Abogada ng Bayan. Sabi po dito ni Abogada ng Bayan, kung sinabi mismo ng PGH na hindi kailangan ang hospitalization, maaari pa bang manatili sa ospital ang isang akusadong may non-bailable na kasong plunder? Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, Direktor ng UP Philippine General Hospital or UP-PGH, sinabi niya, sa Sandigan Bayan na wala silang nakitang medical finding na nangangailangan ng hospitalization ni Senator Marcoleta. Ay, medyo gagandahan ko yung boses ko para welcome naman kay Honda Vega, no? Okay ba yung ganyang boses, mga tol? Ano ngayon ang legal na epekto nito? Mahalagang linawin na ang court order na sumailalim sa medical evaluation ay nako, Honda Vega, nawala ka na kagad. Nagparamdam ka lang tapos nawala ka na kagad. O, ituloy ko po yung binabasa natin. Ano ngayon ang legal na epekto nito? Mahalagang linawin na ang court order na sumailalim sa medical evaluation ay hindi pa ibig sabihin na papayagan na ang akusado na manatili sa ospital o mabigyan ng humanitarian relief. Layunin lamang ng medical evaluation na malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan upang magkaroon ng sapat na batayan ang hukuman. Sa ilalim ng batas, ang pagkakaroon ng sakit ay hindi automatic nagbibigay ng karapatang manatili sa ospital o makalaya sa kustudiya ng Estado. Ang tanong ng korte ay hindi lamang kung may karamdaman ang akusado. Ang tunay na tanong ay may sapat bang medical evidence na nagpapatunay na ang patuloy na pagkakakulong ay maglalagay sa kanyang buhay o kalusugan sa seryosong panganib. Kung ang opisyal na medical findings mismo ng PGH ay nagsasabing
hindi kailangan ng hospitalization, humihina ang legal na batayan para igiit ang patuloy na pananatili sa ospital bilang isang espesyal na custodial arrangement. Ito ang prinsipyong kinilala ng Korte Suprema sa Enrile versus Sandigan Bayan. Binabasa ko lamang po ang panulat ni Abogada ng Bayan. Doon, pinayagan ng humanitarian bail dahil may malawak at matibay na medical evidence na nagpapakita ng marupok na kalusugan ng akusado bukod pa sa mababang posibilidad na siya ay tumakas. Samantala, sa Estrada versus Sandigan Bayan, hindi pinagbigyan ng kahilingan para sa medical o humanitarian bail dahil hindi sapat ang ebidensyang medikal na iniharap upang patunayang kinakailangan ng espesyal na hospital o home confinement. Tandaan din na ang ospital ay hindi nagiging lugar ng detention. Kung dinadala roon ang isang akusado, dapat may malinaw na medikal na pangangailangan at may pahintulot ng hukuman. Ang kustodiya ng akusado ay nananatiling nasa ilalim ng kapangyarihan ng korte gaya ng binigyang diin sa Velasco versus Villaruz. Sa batas, ang lahat ng akusado, anuman ang katungkulan o pangalan, ay sinusukat sa parehong pamantayan ng ebidensya at due process. Panulat yan ni Abogada ng Bayan. Binasa ko lamang po sa inyo at muli, itong kinakaharap na kaso ni Rodante Marcoleta ay siyempre huhusgahan siya base sa ebidensya. Hindi po base sa kanyang pangalan, hindi po base sa relihiyon na kanyang kinabibilangan, hindi po base dahil siya ay supporter ng mga Duterte. Anong masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? Paki-comment nyo po ang inyong opinion sa comment section at bago tayo maghiwa-hiwalay, muli ko pong pinopromote ang Top 1 T-shirt. Baka gusto nyo magpagawa. Kung wala po kayong kakayahang magpagawa, sumali po kayo sa ating raffle sa July 30, 2026, alas 8 po ng gabi. Mamamahagi po tayo ng total of 20,000 pesos and 15 Top 1 T-shirts. 15 Top 1 T-shirts. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.